Good morning, tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 17 November 2024. Nandito tayo sa aklat ng Juan chapter 2, ang unang himala ni Jesus. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Juan chapter 2 verse 1, pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Verse 2, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Verse 3, kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, naubusan sila ng alak. Verse 4, sinabi ni Jesus, huwag po ninyo akong pangunahan ginang, hindi pa po ito ang tamang panahon. Verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Verse 6, may 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Verse 7, sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga, at pinuno nga nila ang mga banga. Verse 8, pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at verse 9, tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Verse 10, at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyong inilabas ang masarap na alak. Verse 11, ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Juan chapter 2 verse 12, pagkatapos nito pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Pagmamalasakit para sa templo. Juan chapter 2 verse 13, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Verse 14, nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga mamalit ng salapi. Verse 15, kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga misa. Verse 16, pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Juan chapter 2 verse 17, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi. Verse 17 guys, naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Verse 18, so ibig sabihin guys, nababasa ng mga alagad ni Jesus at pati na rin si Jesus. Ibig sabihin may mga naunan ng book ng kasulatan sa kanila kasi nababasa na nila Ibig sabihin, before pa itong Bible na New Testament, nasulat na yung yung mga kasulatan, yung I think Old Testament siguro, ganun. Opinion ko lang yun kasi nakalagay rito Juan chapter 2 verse 17, naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Juan chapter 2 verse 18, dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Verse 19, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Verse 20, sinabi ng mga pinuno ng Hudyo,
46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Verse 21, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Verse 22, kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Juan chapter 2 verse 23, ng pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Verse 24, subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Juan chapter 2 verse 25, hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Basahin pa ba natin chapter 3? Mahaba-haba din eh. Okay, kaya pa. Si Jesus at si Nicodemo. Juan chapter 3 verse 1, may isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo, siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Verse 2, isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Verse 3, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Verse 4, paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Verse 5, sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 6, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Verse 7, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Verse 8, umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa espiritu. Verse 9, pwede po bang mangyari iyon? Tanong ni Nicodemo. Verse 10, sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Verse 11, pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nilalaman namin at ang pinapatutuhanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Verse 12, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Verse 13, wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Verse 14, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao. Verse 15, verse 15 guys, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ito yung pinaka-famous na verse, John 3:16 guys. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall have an eternal life, diba? That whoever believe in Him. Ito yung tinagalog lang ito, Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O diba, napaka-famous ng na to ng verse na to.
Verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Kaya nga sabi ko, Padre Gadi, naligtas na ni Jesus ang sanlibutan nung ipinako siya sa krus. Bakit makasalanan pa rin kaming sa bago naming generation? Nagtatanong lang po. Okay. Verse 17, Juan 1 chapter 3 verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. O diba? Dapat wala na tayong kasalanan. Verse 18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Verse 20, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang magagawa. Verse 21, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa nila ay pagsunod sa Diyos. Si Jesus at si Juan. Verse 22, pagkatapos nito si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea, na natili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Verse 23, samantala si Juan ay nagbabautismo naman sa Inon malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpabautismo. Verse 24, hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Verse 25, minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Verse 26, kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatutuhanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Juan chapter 3 verse 27, sumagot si Juan, walang sinumang tatanggap ng anumang malibang. Verse 27 guys, sumagot si Juan, walang sinumang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Verse 28, kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo, isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Verse 29, sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman lubos na ang aking kagalakan ngayon. Verse 30, kinakailangang siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Si Jesus ang mula sa langit. 1 chapter 3 verse 31, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Verse 32, pinapatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kanyang patutuo. Verse 33, ang naniniwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Verse 34, ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubosang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Verse 35, iniibig ng Ama ang lahat at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. 1 chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Bukas na itong chapter 4 guys. Bye everyone. God bless.